Suspect nagpapa-HIV test every 3 months. Guys, it's 2024. Come on. Suspect, akala niya nakakahawang HIV sa laway. Eh, hindi ba? Suspect, med student pero hindi alam ang difference ng HIV at AIDS. Ang pangunahing katanungan dito ay ano ang HIV o STD? Let me explain. Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang virus na umaatake sa immune system ng katawan, particularly ang CD4 cells na mahalaga para labanan ang impeksyon. Kapag hindi ito nagamot, humihina ang immune system at pwedeng mauwi sa AIDS or Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ang pangalawang katanungan ay paano nagkakaroon ng HIV o STD ang isang tao? Ang pinaka-common na pagkahawa ay unprotected sex o ang hindi paggamit ng condom. Tumataas din yung chances na mahawa kapag nakikipag-sex sa maraming sexual partners. Pwede ka rin mahawa kapag aksidente kang matusok ng karayom o ibang drug-injecting equipment galing sa taong may HIV na. Ang huling katanungan dito ay ano ang mga maling akala tungkol sa HIV at alin ang mga hindi nakakahawa. Casual contact tulad ng paghalik, pagyakap, pakikipagkamay, at paggamit ng parehong utensils ay hindi nakakahawa dahil hindi na ipapasa ang HIV sa pamamagitan ng laway, pawis, luha o ihi. Ngayon na alam na natin kung ano ang HIV, talakayin natin kung paano ito ay maiwasan gamit ang ligtas na mga gawi, awareness, at maagang pagsusuri para maprotektahan ang ating mga sarili at mga mahal sa buhay. Ang pinakauna ay safe practices. Ang paggamit ng kondom ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang maiwasan ang HIV at STD. Maraming libreng kondom ang ipinamamahagi sa mga klinika at iba't ibang lugar. Para sa mga nag-i-inject ng drugs, panatiliin na malinis lagi ang syringe at needle para maiwasan ang pagkahawa mula sa paggamit ng kontaminadong kagamitan. Tandaan, awareness is key. Ang komprehensibong edukasyon tungkol sa sexualidad ay nagtuturo sa kabataan at komunidad tungkol sa HIV, STI at ligtas na mga gawi. Kailangan din natin labanan ang diskriminasyon laban sa mga may HIV o AIDS. Kapag komportable ang mga tao at walang takot sa paghusga, mas madali sila magpatingin at magpagamot. Early detection and diagnosis saves lives. May mga libreng o murang serbisyo sa pagsusuri para malaman agad ang kalagayan ng isang tao. Mayroon din self-testing kits na pwedeng gamitin sa bahay para sa mas pribadong paraan ng pagsusuri. Kung ang isang tao ay nagpositibo, hinihikayat ang kanilang mga partner na magpasuri at magpagamot. Sa ganitong paraan, maagang mapipigilan ang pagkalat ng impeksyon. Sa mga pasyenteng magpapagamot, antiretroviral therapy ay tumutulong upang ang HIV ay hindi na kumalat sa katawan. Mapapanatili nito na malusog ang pasyente at pinipigilan din ang pagkalat ng virus. Pre-exposure prophylaxis ay isang gamot na binibigay sa mga HIV-negative na tao, pero mataas ang risk sa infeksyon. Post-exposure prophylaxis ay binibigay naman sa mga tao na exposed sa HIV.